To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na palakpak. Are you blessed? Ako ay naniniwala at nananampalataya na kaya kayo narito ngayong umaga sapagkat alam niyong may inaasahan kayo sa Diyos. Ang Diyos po'y gumagalaw at kumikilos, hindi dahil napakagaling lang ng pastor at napakahusay lang magturo. Ang unang kinukonsider po ng Lord ay kayo po na makikinig. Amen po. Tayo po na handang tumanggap ng kanyang salita. At alam niyo po ba na walang kahinaan ng Panginoon? Amen po ba? Lahat malakas sa Kanya. Pero alam niyo po ba na meron siyang gustong-gustong gawin ng tao, bukod sa siyempre nananampalataya tayo, sumusunod tayo sa Kanya, walang iba kundi ang pagsamba sa Diyos na buhay. Amen po ba? Ang inaangkin, at alam ko'y naniniwala at nananampalataya na wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Shall we all stand? Let us continue to worship the Lord our God. Naniniwala po ba kayo na ngayong umaga kakatagpuin ng Diyos ang inyong pangangailangan? Amen. Naniniwala at nananampalataya po ba kayo na gagalaw ang Diyos sa inyong mga buhay? Amen. Sapagkat ang lugar na ito'y balot ng kanyang kalwalatian, balot ng kabanalan ng ating Panginoon. Let us lift our hands. And Let us the worship the angels Lord. cry, holy, all creation. Let us touch the throne of God. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Come on, J.I.L., touch the throne. Your people sing. Rabakaya na babaha. Let us worship the Lord. To the King of Kings. Holy, you will always be. Touch the throne. He's worthy to be praised. Holy forever. Coming down to holiness of God. Your name is the Let us exalt the name of Your Jesus. name Christ is the answer. Your name Exalt His name. stands above them all. Hallelujah. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the Your name will be lifted Your up, name Lord. is the great. Jesus is Lord, and Christ is the answer. All thrones, Hallelujah. all powers and Bakaya na positions, bakanda na your bakanda na name babahan. stands above them all, and the angels cry, Thank you, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing. Thank you, Lord. Holy to the King of Hallelujah. Holy, Give you you praise. will always be holy, holy forever. And the angels cry. We give you glory, oh God. We give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your awesome power. Thank you, Lord, for your touch. Holy, you are lifted high. Hallelujah. Holy, Shandarabakaya rasakayandoros. holy forever. Nananampalataya po kami ngayong araw na ito, Diyos, ay patuloy kang malayang makakagalaw. Magpapakita ng iba't ibang uri ng himala at kapangyarihan. At inaangking ko na ako po'y gagamitin mo lamang na alulot ng iyong biyaya at pagpapala. Maraming salamat, dakilang Diyos. Sa iyo po ang lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo sa biyaya ng Panginoon. Praise God. We are now moving on. Revival, a call to demonstrate signs,
wonders, and miracle. Everybody say signs, wonders, and miracles. Ito for the glory of God, hindi naman po tayo siguro nagmamayabang at hindi naman po siguro kasalanan na sabihin po natin kung ano yung mga dakilang bagay na meron ng JIL Church. At sa ating pong darating na October, ay gaganapin na po ang ika-46 anniversary ng JIL sa Luneta Grandstand. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo ba na after the anniversary, nagpupulong-pulong po ang mga pastor kung ano po ang mga feedback, anong nangyari. Alam niyo po ba na kada anibersaryo na ginagawa ng Panginoon doon sa Luneta, na talaga namang ulanit arawin, hindi maaaring hindi punuin hanggang doon sa Kalabaw, lagpasan na nga sa Kalabaw. Ano po? Laging may ginagawang himala ang Diyos. Laging may gumagaling. May mga tao po na hindi naman talaga pupunta ron, napasyal, anniversary pala, naupo na lang sa isang tabi, nahipo ng kapangyarihan ng Diyos. At ang isa po sa nagpapakita po ng ebidensya, na tayo ay nasa isang iglesia na itinataas ang Diyos, laging may himala. Amen. Sabi mo sa katabi mo, laging may himala. At gusto ko pong sabihin sa inyo, na hanggang ngayon ay mayroong himala. Amen. Ang buhay ng bawat isa ay produkto ng himala. Noong mga panahon po ng Old Testament to New Testament, kung paano pong pinuno ng Diyos ng iba't ibang klaseng karanasan at pangyayari, mga kasaysayan ng Biblia, ng iba't ibang uri ng himala, magpahanggang ngayon ay isang bagong tipan ng buhay mo na may himala pa rin ng Diyos. Dahil kung walang himalang gagawin ng Panginoon, hindi siya Diyos. Amen. Maraming nag-aangke na sila'y Diyos, pero walang lumalabas na himala. Ang isang trademark at ang isang sign na ito'y talagang Diyos. Diyos na kung saan ay naghihimala noon, ngayon at magpakailanman. Ang ating team, Revival, a call to demonstrate signs, wonders, and miracle. At ang aking sermon title for today, it's all about the God who performs miracles. Kaya kanina, gusto kong bigyan diin na ang Diyos ang nagbibigay ng himala. Hindi ang sino man. Book of Psalm 77 verse 14 says, sabay-sabay tayo, you are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. And Book of Hope chapter 9 verse 10 says, He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. The Lord will bless the reading of this passage. Pag sinabing miracle, a miracle according to the Bible is not just any unusual event. Nor would an event be called a miracle just because God calls it. A miracle is an event that would be impossible by natural law, but is brought to pass by the supernatural power of God. Review po tayo ng tinuro ko sa mga nakaraang linggo. Pag sinabing miracle coming from Lord, hindi to kayang gawin ng tao. Ang humati ng dagat, ang magpaulan ng mana at pugo mula sa kawalan, ang patigilin, ang sandaling pag-ikot ng mundo, ang hindi basta-basta gumalaw ang araw at ang buwan, miracle yon. At ang misa ng Panginoong Hesus ay nasa dulo ng bangka, sa kasagsagan ng napakalakas na bagyo, nasa gitna sila ng laot, biglang pinahinto ng Panginoon ang kalikasan, miracle yon. Kahit ikaw, magsisigaw ka yan at magkaroon ka ng mikropono at sabihin mo, huwag kang umaraw, umulan ka, walang mangyayari ang sigaw mo. At ang miracle ay hindi makukuha ng kung saan ay magagandang salita lamang. Ang miracle na galing sa Panginoon, it is an extraordinary, impossible. Amen. At ang katunayan niya, ng isang miracle meron ngayon, ay yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, abe, miracle ka pala. Sabi nung isang artista, sumikat siya rito, walang himala. O, di ba? Pero may karugtong siya doon. Ang himalay nasa puso ng tao. So, ang isang pwedeng mapakalaking himala na makita sa tao ay yung pagbabago ng tao. Dahil napakahirap mabago ang buhay ng tao kung wala si Kristo. Pwedeng mabago ang laman ng bulsa mo, pero ang pagkatao mo hindi basta-basta. Kaya nga may mga nadidinig ako, nako, makakamatayan na yan. Nakatandaan na tigas ng ulo. Nakatandaan na ang inggit. Nakatandaan na ang masamang pag-uugali. Nakakatandaan pala yun. Yun ang nakakalungkot. Yung ang nakatandaan, nakakalungkot na, makamatayan mo pa masamang pag-uugali. Bakit? Inborn. Ipinanganak tayo na merong nakalagay ng kasalanan sa pagkatao natin. Yun ang binabaka natin.
Yon ang binabagyo ng buhay natin. Pero maraming salamat sa Lord. Merong sinasabing, I think 2 Corinthians 5:17, that if anyone be in Christ, he's a new creation. The old has gone and the new has come. Palakpakan natin si Lord. Yun ang malaking himala. From ordinary, naging extraordinary ka. Bakit? Yung pagiging ordinaryo mo, sister, kapag may dumating na problema, ngal-ngal ka. Alak agad na iisip mo, naguhurumentado ka. Pero nung makakilala ka sa Panginoon, hindi na alak, hindi na hurumentado hinahanap mo. Pagluhod na at paghanap sa si Diyos. Ibang-iba ka na. Ito, gusto kong laging sabihin to Ipakikita ng Diyos ang kaibahan sa nakakilala at hindi. Amen ho ba? Of course. Iba ang nakakilala sa Panginoon sa hindi nakakilala. Bakit? Kasi alam natin kung saan tayo pupunta. Kilala natin ang Diyos na nagbibigay ng lakas. Alam natin na sa panahon ng kagipitan, hindi tayo matitiis ng Diyos. Matitiis tayo ng tao pero hindi ng Diyos. Kasasawaan tayo ng tao pero hindi ng Diyos. Kasusuklaman ka ng tao pero hindi ng Diyos. Bibilangan ka ng tao pero hindi ng Diyos. Mapipikon sa'yo ang tao pero hindi ng Diyos. Ang Diyos, kung merong pinakamatyaga sa atin, Diyos yun Ako, ang pastor dapat matyaga. Kapag ikaw ay pastor na hindi ka matyaga, hindi ka tatagal. Hindi ako nagmamalaki Pero mo, tsatsagain mo yung tao para makakilala sa Lord. Nakita ko si Ate Eden, with due respect. Si Ate Eden po ay nasa life giver po yan. I-ano nyo po i-google nyo, i-YouTube nyo, Eden Adahar, life giver. Lalabas po yung testimony niyan. Nai-inspired ako habang nagpapatuloy siya. Bakit po? Isang himala ng buhay yan Nandyan po ba kayo? Okay lang, i-testify. Sa bagay, nakita din sa buong mundo. Alam niyo ho ba na mas pogi yan kaysa sa asawa niya? Ayun, asawa Mas pogi yan. Mas lalaking lalaki yan. Pero mo, sinatsaga ako ng Bible study yan. Dadaan ako sa harapan niya kung makabuga ng sigarilyo. At habang ako po ay nagba-Bible study, may girlfriend siya sa taas. Pagkatapos ng Bible study, sabay ng Bible study, sabay silang bababa ng girlfriend niya. Parang walang pag-asa. Lalaking lalaki. Akalain mo bang bigyan ng Panginoon ng kagwapo-gwapong boyfriend na ngayon ay asawa na? Yun ang pinakamahirap Yung bisyo nga lang, mahirap kung mabago. Yung pang isinilang kang ganon. Si Ate Helen, katawang babae, pero puso at isip na lalaki. Madaling baguhin ang itsura, lalo ngayon. Pag may pera ka, pwede mong patangos ang ilo mo. Pwede mong patapyas ang panga mo. Pero yung puso't isip mo, paritoke mo, hindi mariritoke yan. Malibang gumalaw ang Diyos sa buhay ng isang tao. Ang himala na totohanan ang nakikita natin ngayon, magbago ang tao tungo sa buhay na walang hanggan. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kaya ipakikita ang kaibahan ng nakakilala sa di nakakilala. Next to the level ako Ito pa. At ipakikita ng Diyos ang kaibahan ng naglilingkod sa di naglilingkod. Paano yun, pastora? Hindi ako nakaposisyon. Colossians 3:23. Lahat ng ginagawa natin, gawin natin sa Diyos. Lahat ng mabubuting bagay, nakikita man o hindi ng iglesia, na isasubmit mo man yan sa nakatataas, pag iyan ay ginawa mo para sa Diyos, lahat yan, credit kay Lord. Sa panahong yun, accurate ngayon yun ang pinangahawakan ko. Nung bumabaha, Lord, alam ko naman lahat babahain. Hindi tayo Hindi tayo makakaiwas sa common life. May kagipitan, nararamdaman din ng Kristiyano yan. Pero yung kagipitan mo, hindi ka isasadlak ng tulutuhanan para mawala ka sa sariling kaisipan. Oo, ginigipit, kabi-kabila, pero di tuluyang nalulugmok. Yun tayong mga Kristiyano. Amen ho ba? Hindi sa liit o laki ng pangangailangan, kundi ang tanong, tumutugon ba ang Diyos at gumagawa ng himala? Kaya yung ginawa sa Bible, yung pong malalagay sa alanganin ng kasalan, wala nang iyahandang alak, sa isang iglap, tapa-tapa yung pinakamasarap na alak, ang unang himala ng ginawa ng Lord ay gawing alak, ang tubig. Pinakita lang ng Lord, lahat na magiging anxieties natin in life para makatawid sa pangangailangan, kaya niyang ibigay. Pwede naman yung sabihin sa kasalan, pack up na, okay na, wala na ho kaming ihahanda Ang chismis, sandali lang naman yan Kahit ano man ang gawin mo sa kapwa mo, iisipin pa rin lang gustong isipin at sabihin sa'yo Pero hindi pinabayaan ng Diyos na mapahiya ang kakasal na to. Sinagot ng Diyos ang kulang sa kasalan. Gumawa ang Diyos ng hindi nila kayang gawin. Yon ang himala. Amen! Palakpakan natin ang Lord. Meron ho akong 3 puntos na iiwan. At munang tanong,
When do people experience miracles? Kailan nga ba nararanasan ng tao ang himala? Ayan. Kailan ba nararanasan ng tao ang mga galaw ng Diyos? Number 1, una, when there is a deep desire to seek God. Sabay-sabay nga tayo. Number 1, when there is a deep desire to seek God. Eto ha, siguro, Joy, kapag ang nawala sa'yo, titulo ng lupa, paano mo hahanapin? Palagay ko, babaliktarin mo lahat ng pwedeng baliktarin sa bahay mo. Titulo ng lupa yan eh. Halimbawa, may negosyo ka, may nag-down payment. Sabihin natin, $250,000. Nawawala. Paano mo hahanapin ang $250,000? Eh, palagay mo, pati bulsa ng asawa mo, babaliktarin mo. Pati tao sa bahay mo, iimbestigahan mo. Deep desire to seek. Meron pong paghahanap na malalim. Pero may paghahanap na mababaw lang. Kung halimbawa, mawala ang isang paha ng hikaw mo, Ate Marge, pansi lang naman yon. Magkakandara pa ka bang hanapin yon? Hindi na, sabihin mo, mawala pa ako, nakapayapan dyan, hayaan mo lang. Sa Divisoria ko lang nabili yun eh. Pero kung diamond yun, ate, isang pakaw pa lang nun, makakabili ka na talaga ng pampuhunang lugawan at saka toko at baboy. Hahanapin mo yun. Baka mangapkap ka nga sa mga nakasama mo eh. Deep desire. Malalim na paghahanap. May mga malalim na paghanap, depende kung anong nawala sa'yo. Depende sa hinahanap mo. Depende sa gusto mo. Ganon tayo. Pero sa huli, blessing joy, kung mawala man yung pinakamalaking bagay na yan, sa huli, pag di mo makita, luluhod ka pa rin sasabihin, Lord, tulungan mo naman akong mahanap to. Doon mo palang hahanapin ang kayang gawin ng Diyos. Nandyan po ba kayo? Ito ang nakakalungkot. Napakarami nating pinaglalaban para hanapin, pero hindi natin hinahanap tunay ang kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan natin ang himala at ibang klaseng himala. Depende kung paano mo siya hinahanap. Nandyan po ba kayo? Depende kung paano mo siya hinahanap. Naalala ko po si Elijah. Sinundan-sundan siya ni Elijah. Sabi ni Elijah, ba't mo ako sinusundan? Ano na lang, version ko. Wala. Iniwan ni Elisha yung personal niyang buhay para sundan si Elijah. Nagpakaalipin for how many years? Kasi nakikita ni Elisha kung ano meron si Elijah na gusto niyang makuha na wala ang iba. And that is the anointing, the very presence of God, the miracle coming from God. Ninasa niya yon. Yung lalim ng pagnanasa ni Elijah, ni Elisha, iniwan niya mga bagay na mahalaga sa Diyos, sa akin, sa mundo. Kapalit ng meron si Elijah. Heto na, makinig po mabuti. Tingin lang sa maganda. Heto na. Dumating ang panahon na finish contract na si Elijah. Kukunin na siya ng Lord. Wala siyang kamatayang tinanggap. Dinala siya sa isang ano tawag doon? Sinasabi ko kanina umaga yun eh. Chariot. Sa Tagalog, doktora. Tagalogin lang natin. Karwahe na naglalagablab ng apoy pero hindi nasusunog. Represent the power of the Holy Ghost. The fire. Hindi nasusunog. Aakyat ba dun si Elijah kung nasusunog? Heto na, nung umakyat. Naalimutan si Elisha. Sabi ni Elisha, hey, Elijah! Sabi niya, ano? What do you want me to do? Sabi niya, I want a double portion of your anointing. Gusto ko lang bigyan ng revelation to, doktora. For me lang, Imagine, mahabang panahon kasama niya si Elijah. At alam ni Elijah kung ano gusto ni Elijah. Pero nalimutan pa. Bakit? Kasi nakafocus si Elijah. Maraming bagay na malilimutan tayo sa mundong ito. Na kapag inalala po natin, sasakit lang ang kalooban mo. Pero kung nakatingin ka sa Diyos, malilimutan mo yun. Hindi mo dadaingan yun. Heto pa si Elisha, nung nakaakyat na sa karwahe, tumigil ba siya, doktora? Hindi. Sabi nga ng mga Bible commentary, tumatakbo pa eh. Ano nangyari? Bababa pa ba siya? Hindi na. Huwag kang bumaba ng level. Kapag nandyan na ang buhay mo, ang level ng anointing mo, huwag ka nang bumaba dyan, please. Alangan maibaba dyan pa yung karwahe. Nasa anointing na siya, Kuya Joe. Ano ginawa niya? Kuya Joe? Binagsak ang balabal. Ano nangyari? The word catch. Kaya ang ginawa po ni Elijah, binagsak ang balabal. He catched the anointing. He catched the miracle. Paano ka makakasalo ng miracle kung saan ka nakatingin? Sino gagamitin? Si Bombay. Diba?
Kapag kung saan-saan tayo nakatingin bukod sa Diyos, mahihirap kang maranasan ng miracle. Alam ni Elisha kung sino titingnan niya. At alam ni Elijah kung kanino niya ibibigay. And timing. Akalain mo nalimutan, pero timing pa rin. Tandaan nyo, pag ang pagpapalay para sa atin, timing yan. Not too late, not too soon. Nakaakyat na sa karwahe, tsaka ibinigay. Minsan parang ikaw ay bibigay eh. Diba parang, ano ba to? Wala na. No. Kapag nakatingin ka sa pinagmumula ng himala at pagpapala, at malalim ang iyong paghahanap sa Kanya, ang lahat ng bagay nagiging madali at kaya niya itong ibigay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Elijah was a man with a nature like ours. He prayed earnestly that it would not rain on the land for 3 years and 6 months. Eto pa po to, Kuya Edgar. Naranasan mo na bang mag-pray, Lord, please naman, huwag namang umulan. Nung hindi umulan, tuwa kayo, Bible study ako. Pagkatapos nung umulan, nakaka-uwi ka na. Doon pa lang nagbi-miracle na no? Nag-pray ka na ba ng 3 taon, wag umulan? 6 months. Tanging si Elijah lang sa lahat ng propeta at doktora ang nag-pray ng 3 years and a half. Hindi uulan hanggat di ko sinasabi. Pero in-spare siya. Kasi ang layunin niya, mag-repent. Kapag nasa dry land ka na, nasa dry land situation ka na, walang-wala ka, dahop na dahop ka na, tuyong-tuyo ka na, titingala ka para humingi ng tubig sa Diyos. May layunin. Kaya ano ginawa ng Lord? In-spare si Elijah. Elijah, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko, opo, magkakahirap, magtatagtuyot, pero merong uwak na magbibigay ng pagkain sa iyo. Pero may kontrata yung uwak. Bakit? Baka lagi na lang pag magugutom siya, Lord, nakatingin, may uwak ba? Ayaw ng Lord ng familiarity faith. Fake na yon. O, umalis ka na dyan, tapos na ang kontrata ni Uwak. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa'yo, akalain mo saan dinala? Sa babaeng balo na taghirap na rin. Yun na lang ang kakainin. Yun na lang ang lulutuin. Si Lord minsan uutusan ka sa mga sitwasyong parang ang hirap bumigay. Nandyan po ba kayo? Pero doon magpapakilala ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Diyos ng himala na di nagkulang kailanman. 1 Kings 17:1, si Elias, sa isang propetang taga-Tisbe sa Gilead, sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat di ko sinasabi. Elijah was an ordinary man like us, but cultivated a desire to see a supernatural. Desire to see a supernatural and miracle-working God demonstrate His power and authority in this day. His desire was so strong that he prayed earnestly. Kapag pala strong yung desire mo, strong din yung eagerly din yung zeal and never give up sa yung prayer. Yung ba talaga nagkakandaya ka, Lord, please, i-born again mo na yung asawa ko, Lord. Panginoon, tanggalin mo ako sa ganitong sitwasyon. Malalim na yon. Talagang dumarating na sa point, wala na. Parang si Hana ba yun? Hana, yung bang napagkamalang lasing? Wala na, out of the blue na yung situation mo. Wala ka na sa earth. Lakbay na yung kaluluwa mo, Ate Eden. Spirit na yung prayer mo. Kasi ang lalim ng hinahanap mo eh. Balikan ko, Roland. Kung halimbawang nawawala yung tricycle mo, ano gagawin mo? Papablatter mo mga kapitbahay mo. Kung sino yung unang umupo sa tricycle. Hahanapin mo talaga. Lahat gagawin mo. If you want miracle, lahat gawin mo. Amen. Naranasan ko po sa buhay ko, hindi ako nag-backslide, pero dumating na nanlamig ako. Walang nakahalata. Kasi kailangan, I need to be strong. Parang artista lang ang peg. Kasi minsan kapag leader ka at nanglata ka, may mga taong Kristiyano, pati sila manlalata eh. Tama ba ako, Lucy? Wala tayong karapatang manlata eh. Na? Pag nanay ka, kailangan strong ka eh. Pag pinakita mo sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, dahil ikaw ang Kristiyano, na ikaw yung pinaka-weak, hindi. Lalaban ka sa buhay. Alam niyo, lahat ginawa ko to seek God. To seek the face of Jesus, Bel. Nag-fasting ako. May mga time, ako lang ang nakakaalam nito ha. Naghanap ako ng sako. Naglagay talaga ako ng sako sa ulo ko. Walang nakakaalam noon, pati asawa at anak ko. To the point, lumuhod ako sa Lord, Lord, I need your presence, oh God.
I need you this day and forevermore, Lord. Hindi ko kailangan, hindi ako dapat magtagal sa panghihina. May mga anak ako, may asawa ako, may mga kapatid ako, may kongregasyon ako. Deep desire to seek God. Ngayon, ang hinahanap mo mapagkakakitaan. Kaya daming scam no? Nag-text lang sa cellphone mo makakatanggap ka ng 5,000 sapagkat nanalo ka. May OTP kang matatanggap, sabihin mo sa akin. Ikaw naman, ayun. Nandyan po ba kayo? Kaya nga minsan dumating sa point pati yung naglagay ng Gcash sa akin, hello po, naglagay ako ng Gcash sa'yo. Scam! Naglagay na yung scam pa siya. Pastora, si ano po to? Check nyo po. Ay, sorry. Napaparanoid ka Si Lord, kay Lord, walang pagka-scam. Pag siya hinanap mo, garantisado, aprobado, may biyayang darating. Palakpakan natin si Lord. Continue earnestly in prayer, being vigilant with thanksgiving. 1 King 18:41-45. Sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok. Tingnan nyo to ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka, tanawin mo ang dagat. Siguro ng panahon yun, si Ahab nagtatawa, o nagtataka. Bakit? Uulan daw napakatirik ng araw. Tapos inutusan niya yung kanyang utusan. Umakyat ka sa tuktok ng bundok, matatanaw mo ang ulap. Wala po ako natatanaw. 7 beses kang umakyat. Ang hirap nun sa pagsunod. Grabe yung utusan na to, napaka-loyal naman. Grabe. Kapag siguro hindi ka naniniwala, hindi ka susunod. Ang weirdo, nakita mo tirik ng araw. Sa lahat ng tauhan dito, lahat sila may parte ng nakakabless Itong utusan na to na unknown, may pangalan ba, Doc? Wala 7 beses ka umakyat. Tingnan mo, 7 beses. Kung hindi mo kilala at hindi ka marunong sumunod, sasabihin, Diyos ko naman, hirap umakyat Nung 7 beses na, may nakita na ako, gapalan. Mula sa dagat, papaakyat. Yan na yung ulan. Bilis na. Sabi mo kay Ahab, takbo na. Ang lakas na yung ulan. Sa kasaysayan daw, talagang malakas to Lahat ng natuyo, binasa. Tuyong-tuyo ka ba ngayon? Bibigay na ba yung sisidlan mo? Kayo po na nasa FB Live, umiiyak ka ngayon habang nakikinig sa akin. Paayaw ka na ba? Patigil ka na? O dahil matagal ka ng Kristiyano, hindi ka na tinatablan. Nakakalungkot po yun. Tapos sasabihin mo, ubos ka na? Ba't ka naubos? Inubos mo sarili mo? Inubos ka ng mundo? Kapag na kay Kristo, walang salitang pagkaubos, kundi puspos pag na kay Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amos 8:11, Behold, days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land. Not a famine for bread or a thirst for water, but rather for hearing the words of the Lord. I can sense meron dito, sayang, hindi umaten si sister, ganda ng preaching. Share mo to, naka-FB Live po tayo. We must desire God more than we desire His blessing, sabi ni Joyce Meyer. Ang problema kasi, nadadala tayo ng kailangan ng mundo. Given the fact, hindi tayo makakaiwas sa common life. Common life ano? Sino dito ayaw ng utang? Siyempre. Pero may utang ka Hanggat di mo binabayaran ng electric. Sino rito pre-electric bill? Libre. Walang binabayaran kahit ano. Water bill, wala. Roland, ikaw? Lahat may binabayaran. Lahat ng tao may binabayaran, lahat ng tao dumadaan sa pagkakautang. Amen po ba? Lahat yan, dadaanan mo, common life yan Gusto mo walang utang na electric bill? Magkasera ka. Sa bundok ka. Gusto mo walang tubig? Huwag kang bumayad sa tubig. Water bill, wala. Pero lahat yan, dadaanan mo. Dadaan ka sa gipit, sakit karamdaman, problema sa pamilya. Pero ang maganda po sa atin, may Jesus tayo na kapag hinahanap po natin, na tumutugon sa ating mga pangangailangan. May benepisyo to Benefits of seeking the Lord. Mabilis lang. Number 1, we don't need to worry about everything everyone worries about. Yung pinag-aalala ng lahat, hindi mo pinag-aalala masyado. Kasi masama naman yung halos hindi ka na nag-alala. Nandyan po ba kayo? Kasi yung pag-alalang yon, alarming yon para mag-go to paid ka. So, kasalanan ba pastorang mag-alala? Depende. Ilang taon na yung pag-aalala mo? Depende. Kasi yung pag-aalala, yun ang magtutulak sa'yo, palapit sa Diyos para hanapin siya.
At kapag nahanap mo siya, sabi ng Matthew 6:31-32, so do not worry saying, what shall we eat or what shall we drink? Sino na mo problema ng pagkain, ng iinumin? Diba? Saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows what you need them. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things. Everybody say, all these things. Lakasan nyo para marinig ng faith nyo. All these things. Mahina faith. All these things. O, lahat po ng nasa FB Live, isulat nyo, all these things will be given to you. Salita ng Bible yan, di salita ni Pastora. Baka kaya minsan nabuburyon ka, baka minsan kaya namin, ang daming tulala kaya ngayon, ang hirap mag-drive ngayon. Naku, sabi ng asawa ko, mag-drive ko lang, naku, ang daming tulala sa daan. Pinipit-pitan mo na. Tumatawid, hindi man lang tumitingin sa kaliwat kanan. Sabi ng asawa ko, buryon siguro. O kaya baka mahina pandinig. Nababangga mo, wala sa sarili. Tanungin mo, ano pangalan? Sasabihin, edad. Wala na. Bakit? Kinakaptured ng mundo. Huwag kang pa-captured. Dapat captured ka ng Spirit ng Lord para malaya tayong ma-enjoy ang pagpapala. Amen. Number 2, God's ears will be attentive to our prayers. When you seek God, God's ears will be attentive to our prayers. 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. So, ibig sabihin, hindi lahat ng panalangin madidinig ng Diyos. Hindi attentive ang Lord. Kundi ang nadidinig ng Diyos, yung hinahanap siya. Number 3, will be delivered from our fears. Sino rito ang walang takot? Alam nyo kagabi, sobrang emotional kong natulog kasi namatayan po kami ngayon patay ho kasi yung kapatid ko. Dalawa lang hong kapatid kong lalaki. Kahit born again tong nauna si Kuya Selo, masasabi kong parang super duper close ako dito sa kapatid kong si Kuya To. In fact, ako yung una niyang binigyan ng alahas, platero siya bago asawa niya At siya yung nang-encourage sa akin, nung ako po'y bumagsak sa board exam, minura niya ako. Kasi hindi ako kumakain, hindi ako naliligo. Inakyat ako sa kwarto, sabi niya, di ka na kumakain. Kasi unbeliever. Sabi ko, oo. Ba't di ka kumakain? Buwagsak ka lang dyan sa board exam. Puto kong tsinta ka, tumayo ka nga. Maligo ka. Kapitbahay nga natin, nabuntis sa pagkadalagi. Mayabang pa sa kalsada. Ikaw naman, bumagsak ka lang. Tumayo ka, tumayo. Punta ka sa jail. Anong jail? Yung jail na sinisimbahan mo, yung kay Eddie Villanueva. JIL pala yun. Jail. Alam mo mula nun, ibang klaseng pampapalakas yun, ha? Sabi ko, nga board exam lang nung binagsak ko, Buhay pa ako, At nakakilala siya sa Panginoon. May gawain sa lugar nila. Nadoble pa yung lungkot kasi 15 ngayon, birthday ni Paul, yung aking dating keyboardista. Naalala ko kasi yung isang memories namin. Nang pumunta kami na Hong Kong ni Paul, sumakay kami sa cable car. Sabi ko, Paul, sakay tayo sa cable car kasi mataas si Paul Sabi niya, wag na, pas. Baka tumaas ang BP mo, inaalala ko kayo. Sige na, gusto ko ako sumakay dyan. Basta pasa, kaya mo ba? Sabi ko, kaya ko yan. So, sakay kami. Nakatingin akong ganyan sa cable car. Sabi ko, grabe, abang umaandar yung cable car. Sawang ko, grabe, Paul, tingnan mo, tingnan mo. Sabi niya, bakit po? Ang tutulis ng babagsakan natin. Grabe, wala tayong ligtas dito. Ang ganda ng tanawin. Sabi, nadidinig ko, nakita ko nakahawak sa estribo, nakapikit pala si Paul. 30 minutes kami yata sa cable car, walang nakita. Sabi niya, pas, takot ako sa height Sabi ko, ba't ka sumama? Susunod lang naman po ako sa inyo Naku, kagabi, mix ang emotion ko, tumatawa ako, umiiyak ako. Sabi ko, kalaki mong tao, takot ka pala sa height. Ngayon, nasa height na siya, nasa heaven na siya. Alam mo, minsan, sa totoo lang, kidding aside, pasensya na Pablo, gusto ko lang illustrate to. Ang dami nating pagpapala na hindi ma-enjoy kasi sinasakmal ka ng takot. Punta kami ng Mindoro ni Pastor Helen kasama ang Win. Takot ho talaga ako sa barko. Takot ako sa bangka. Takot ako sa lancha. Heto na. Sabi ko, wala bang eroplano? Kung natatanda ni Helen, tawa ng tawa, ba't ka mag-eroplano? Pamasahe nga papunta doon, wala tayo Sabit lang tayo. Hindi niya alam, takot ako talaga. Takot ako. Sabi niya, tara na. Sabi ko, hindi, bukod wala akong pera. Takot ako sumakay talaga. Sakay tayo sa lancha. Ano ba yun? Lancha ba yun? Nagdabi tayo ng... Nung sinuutan kami ng best, lalo ako natakot. Sabi niya, bakit to? Protection no, just in case na bumagsak. Naku, Diyos ko. Heto na.
nalalapirot ko talaga hita ni Helen. Sabi ni Helen, tawa siya ng tawa. Palibhasa, probinsyano eh. Sabi ni Helen, enjoy mo lang. Ako nga, enjoy ko lang. In-enjoy ko. Aba, it's just a matter of motivation. Enjoy ko. Na-enjoy ko alon. Pero ako, pasakayin mo sa aeroplano, kahit gaano katindi ang turbulence, wow! Okay lang yan, humihiyo pa. Hallelujah! Hallelujah! Pero pasakayin mo ako sa bangka, papuntang liputan. Hanggat hindi nakakatawid doon sa pinakalulugar na pupuntahan namin, Kuya Edgar, di ako humihinga. Pero alam mo, sa totoo lang, kidding aside, si Pascay ko magaling mag-drive yan for the glory of God. Nagwa 120 nga yan, di niya alam eh. Partida, kumakain niya, nasa NLEX yan. Pag nag-park, galing, galing. Pero alam niyo ba, makakita lang ng butikiya na nando sa CR, hindi yung maliligo yan. Kahit ano mangyari, hindi maliligo. Si Bunso ko, lakas ng loob niya, galing magmotor. Lahat ng mga pamiminta sa kanya, kinakaya niya. Lahat ng basher, lahat ng masasakit na salita sa Facebook, kinakaya. Wag lang butike, wag lang ipes ang hihagis mo sa kanya. Kidding aside again, lahat tayo may mga iba't ibang uri ng takot. Okay lang yan eh. Normal yan. Matakot ka sa ipes, hindi naman basihan yan para di ka maligtas. Pero yung hindi ka natatakot sa kasalanan ginagawa mo, basihan yan para di ka maligtas. At marami kang takot sa buhay. Takot kang takot kang walang magmahal sa'yo, takot kang mag-asawa, takot kang iwan ng asawa mo, takot kang mawala ng pera, takot kang mawala ng trabaho, takot kang hindi makapasa, takot kang bumagsak ang negosyo mo. Ay, takot yan, napapatay ng pananampalataya mo. God is with us, and Christ is the answer sa lahat ng ating pangangailangan. Bigay natin sa lahat ang lahat ng takot sa Diyos. Amen. Psalms 34 verse 4 says, I sought the Lord and He answered me, He delivered me from all my fears. Number 2 na tayo. When there is a strong faith. Ano yung una? Deep desire of seeking of God. Seeking God. And number 2, when there is a strong faith. Everybody say strong faith. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Sa Book of Mark, chapter 5, beginning verse 25 to 34, may kwento lang po ako dito. Kwento ko na lang habang binabasa nyo. Sa isang napakalaking crowd, meron pong isang babae doon na inaagasan ng dugot, 12 taon nang inaagasan. Mahirap po para sa babae ito. Kami pong mga babae, may mga buwan ng dalaw kami, 3 hanggang 1 linggo pwede eh. Pero pagka ito tumatagal na, mahirap para po sa amin. At nung panahong yon, meron po silang batas o kautusan na kapag ang babae nasa panahon ng dinudugo, hindi ka pwedeng lumabas. Tinuturing kang madumi, magpahinga ka. So ano po ang nakita po natin? Ang babaeng ito ay nawala ng social life. Nauubos na ang kanyang pera sa pagpapagamot kapag binasa po natin. Ano na lang meron siya? Yung pag-asa at pananampalataya nung madinig niya na merong Jesus na nagpapagaling. Heto na yung sitwasyon. Nalaman niya na daraan si Jesus. Sa kalagayan niya, hirap na siya at nanlalat at napapagod na siya, wala siyang kasama. Kaya ako naniniwala na pati mga taong nag-aalaga sa kanya, posibleng kinasawaan at napagod ng alagaan siya. At posible na lahat ng kanyang pag-aari ay naubos na. 12 taon ba naman, may sakit ka? Pero anong ninasa niya lang? Ano lang yung faith niya? Hindi niya na pinanampalatayan ng sana magtama mata namin ni Jesus. Sana patungan ako ng kamay ni Jesus. Sana kausapin ako sandali, kamustahin. Hindi. Ano sabi niya? Mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Nang panahong yon, ang mga damit po ng Hudyo, mahahaba. Parang mga sakristan. Nagpumilit pa rin siya. Hindi biro yun eh. Sa dami ng taong nagkakagulo, nagpumilit siya. Strong yung faith niya. Nilalaban niya. Ikaw kapatid, nilalaban mo ba yung faith mo? Hello? Nilalaban mo ba sa panalangin na yung pamilya mo makakilala kay Lord? Nilalaban mo ba sa panalangin na yung kabuhayan mo itaas ng Diyos? Have strong faith. Inilaban niya. Tapos, hinipo niya yung laylayan ng damit ng Lord. Tingnan niyo kung gaano ka-strong yung faith, Kuya Rene. Ni si Jesus, nagulat. Hoy, may humipo ng damit ko. Sino sa inyo? Sabi ng mga disciple, aba, ewan namin po, ang daming humihipo. Ibig sabihin, sa dami ng taong humihipo, hindi niya na alam kung sino humipo. Although Diyos siyang totoo. Powerful yung hipo. Nandyan po ba kayo? May strong faith. Everybody say strong faith. May strong faith.
Nahipo, kapatid, nahipo ang Diyos dahil nahipo siya ng pananampalatayang meron itong pong babaeng ito. Ano pangalan nga nito? Ate Chat, kilala mo ba? Oh, wala na naman, nameless. Basta ang tawag sa kanya, babaeng dinudugo. Nameless. Pero gumawa ng kasaysayan sa Biblia. Alam niyo, minsan kapag hinamo ng faith mo, yung panahong talagang parang dududa at matatakot. Ito, with due respect sa lahat, pasensya na po. Gusto ko lang i-testify. Yung electric bill ko, lagi na nakatabi yan. May pasobra ng konti, depende sa taas ng kuryente. Kasi mahirap yan eh. Ang hirap ipangutang yan eh. Sasabihin ng tao sa'yo, ang bayad ng kuryente, wala ka, bakit? Hindi mo ba alam na darating ang kuryente? So yan yung mahirap, kuryente, yan. So nakatabi na po yan, matik. Iaakyat mo na lang, doon na lang, pagkakulang, doon ka magbabattle. Eh, katatapos lang ho ng baha, nilanos talaga kabuhayan ni Pastora Helen ng baha. Nung huminto na yung baha, bumagsak naman yung bahay niya. Abe, nakita ko yung Facebook ni Pastor Irene. Talagang may iyak ako. Sabi ko, Lord, binaha na, bumagsak pa yung bahay. Siyempre, ikaw bilang pastor, kaibigan mo, wala kang magawa kundi makiiyak na lang, ipag-pray. Nagkita kami sa fun run. Tapos nung nagkita kami sa fun run, sabi ko, kamusta yung bahay mo? Bagsak pa rin. Kasi siya yung tao na ang lala na ng problema, nagkukwento lang ng parang normal lang, bagsak yung bahay, yung rep ko, yung motor. Saan ka nakikitira? Kay Chat, ilang araw ka na to? Ang hirap nun. Kahit pa mas komportable yung tiniran mo, ang hirap makitira ka at iniisip mo yung bahay mo. Tapos pinakita sa akin, basurahan baka ko yan? Di, bahay namin yan. Then suddenly, sabi ng Holy Spirit, sabi ko gusto kong magbigay. Sabi ng Lord, magbigay ka. Extreme ha? Wala akong bibigay yan dyan, oh. Kasi nakabalot na yun sa electric bill, eh. Ganyan ho kasi kami magbigayan. Nakalagay talaga sa electric bill, pupunta na ako sa bayad center. Sabi ko, walang hirap kasi talagang pambayad center to, eh. Ang lakas ng conviction. Sabi ko, lingkod to, dapat i-bless to. Ganyan ho kami magbigay. Sabi ko, inabutan ko, nagulat si Helen. Sabi niya, kasi nakapanya agad, eh. Sabi ko, pag-pray mo lang kasi sacrificial yan eh. Pambahid ko ng kuryente yan. Ganyan ho kami, hindi, wag na. Alam na namin yon kung ano yung sacrificial. Pwede rin niya sabihin, pinagluto kita ng laing. Sa totoo lang, yan na lang nga yung uulam namin eh, binigay ko sa'yo. Ganun kami, ganun yung lalim namin. Pagkatapos nun, nung binigay ko, nung una kung hindi ko pa binibigay, nangangatog ako, hindi dahil puspus ako Hindi ba? Dahil puputulan ako ng kuryente eh. Sabi ko, Lord, kung hindi mo po-provide, i-delay mo, maniningil. I-delay mo, mamumutol. Purihin ng Diyos. Yung ibinigay ko sa Kanya, kulang hong pambili, kahit na second hand na bubong. Sabi ko, naiya ako sa iyo, hindi makakabili ng bubong yan. Kasi wala ang silang bubong. Pero alam ko makakadagdag ng konti kasi hindi totoong kasya yung hawak mong pera. Alam mo, binalik ng Lord. Kung yung binigay ko sa Kanya, hindi makakabili ng second hand na bubong, ang ibinalik sa akin ng Diyos, kayang bumili ng brand new na bubong. Palakpakan natin ang Panginoon. That is strong faith. Ano sasabihin ko kay Kai? Binigyan na ako ng budget ni Kai, pantulong. Ano sasabihin ko sa asawa ko? Yung panggas niya, binigay niya na sa akin. Sasabihin ko, buti na lang, nagkakaunawaan kami. Minsan nahamunin yung faith mo sa panahong parang matatakot ka, wala kang magagawa. Because faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Palakpakan natin ang Panginoon. She suffered physically, she suffered medically, she had suffered socially, she had suffered emotionally, she had suffered religiously, she had suffered financially. Alin meron ka ngayon dyan? Anong suffering mo? Physical? Medical? Socially? Emotionally? Siguro naman hindi religiously. O religious. Sa religion, hindi. Nandyan ka pa eh. O financially. Anong suffering mo ngayon? Pero sa isang iglap, inayos ng Diyos at mga bagay na magulo sa babaeng ito. Number 3 na po ako, tapos na ako. When there is willingness to obey with any situation, God will work powerfully on our behalf, but He often asks for our obedience first. Alam niyo bang ang masunurin ay pinagpapala? God asked Moses to do one thing, raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea of dry ground. Tingnan nyo to ha, kung si Moses pala reklamo talaga na kagaya ng mga kasama niya, at duda sa Panginoon, ano kayang gawin ng staff para mahati ang dagat? Ano kayang gawin ng tungkod na yon? Pero dahil inutusan siya ng Diyos, eto na ako nakasunod na ako
Yun nga lang utusan ako sa Pharaoh. At heto na sa kalagitnaan halos, na malayo na ako sa lugar ng Ehipto. Hihinto pa ba ako ng pagsunod? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun. Nandiyan ka na eh. Marami nang pinaranas ang Diyos. Hihinto ka pa ba ng pagsunod? Eh sa bawat pagsunod, paano yan? Pabigat. Pag sa bawat pagsunod at pagsuko, pabigat ang pagpapala niyan. Nandyan po ba kayo? Makinig kong mabuti, ha? Sa bawat pagsunod, pabigat po ang pagsunod. Pabigat ang pag-uutos. Minsan may mga iuutos ang Lord, may pagagawa sa'yo na hindi mo maintindihan at maunawaan. Pero ang kasunod nun, mga pagpapalang hindi mo rin maunawaan at maintindihan, bakit dumating sa buhay mo? Alam niyo sa totoo lang, for the glory of God, sa mga ka-FB natin dyan, nung naglingkod ako sa Panginoon, alam kong hindi ako matalino. Magaling ho, apelido ko eh. Maria Diwani Makarasig Magaling. Alam ko hindi ako magaling. Alam ko eh. Maganda lang talaga, yun ang ilalaban ko. Kidding aside, may na naman ang rolang kong kumpare dyan. Ang minaster ko lang sa paglilingkod, pipilitin kong sumunod. Nung sinabi ko po kay tatay ko na, tata, magpapastor po ako. Bihira naman niya si Eddie Villanueva. Ano nakain mo, ba't ka pinagpapastor na Eddie Villanueva? Nasasaktan ako. Sabi ko, tawagin niyo namang brother. Kasi nasasaktan ako. Si Kuya ito iba na to. Sa lahat ng taong minahal ko, for the glory of God, lahat ng taong nakilala ko, touch not Brother Eddie in my life. Magkaibigan tayo, pero wag kong makakarinig ng masakit na salita coming from your mouth para sa pastor ko. Kasi kung wala akong pagkakilala sa Diyos, at hindi ko kinikilala ang itinalaga ng Diyos, matagal na akong wala sa paglilingkod. Sa dami nang nagbabaklas at nagpapaalis sa akin sa buhay kong to. Kaakibat pala na natututo kang sumunod, Helen, loyal ka. Kasi si Moses, marami nang nakita eh. Hinto pa ba ako? Nakakatawa to. Stop, gaganon mo. Hindi tayo makakasunod kung walang loyalty. At walang loyalty kung walang pagsunod. Nandyan po ba kayo? At ang loyalty, hindi yung nananatili ka dyan. Nananatili ka nga, pero naninira ka ng pastor. Hinahayaan mo, pinagtatawanan ng pastor, at tumataya ka pa. Sumususog ka pa. Nandyan ka, pero ang pinopromote mo, ibang church. That is not loyalty. Pambihira yung page mo kung sino-sinong church ang nandoon. Wala man lang FB live ng may kawayan. Sabi mo sa katabi mo, silipin ko mamaya FB mo. Sorry Loyal ka, pero ayaw mo mag-tithes. Ayaw mo mag-offering. Kapag ka bigaya na, nananakit ka ng salita. Pag loyal ka sa Lord, kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon, sumusunod ka, kasi ginagawa mo yun para sa Diyos. Amen ho ba? Ba't ako napunta ron? Teka, baka malayo ako, baka sabihin nyo, nagpaparinig ako. God will work powerfully on our behalf, but He often asks for obedience first. As God's children, we are not destined to walk in mud and mire. He dries up the path before us, so we're heading out on firm ground. Sabi ng quotation, our obedience to His voice will always lead to blessing. When we see obstacle, God sees opportunities. Ang pinakamahirap po talagang gawin yung pasunirin ka tapos hindi mo naiintindihan. Ang hirap ng ginawa ni Abraham. Abraham po, dali mo yung anak mo, katayin mo. Hirap nun. O, walang ganong salita, pero iaalay, understood na. Tagal mong hinintay. Abraham, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo, okay na, stable ka na, aalisin ka sa comfort zone. Ang paglilingkod ay hindi laging nasa comfort zone. Hindi laging ang ministry ang mag-a-adjust sa iyo. Nandyan po ba kayo? Ako ho, by faith, magkakaroon tayo ng fourth service. Evening service. Alam niyo yung third service natin? Ganito karami. Believe me, ganito karami. Nagsimula lang yun, 10 kami. Ang umaate, naka-short, galing ng palengke. Wala. 10 lang. Sabi ko, lakasan niyo yung aircon para okay sila. May pakapi pa yun dati. Ngayon, di na kayang i-accommodate. Dami na nila, oh. May adapt a family kami dati. Ngayon, hindi na nga sila nabibigyan eh. At Kuya Edgar, di na tayo nagbibigay. Puno, ganito. Nung nagsabi ko na magte-third service tayo, walang umuoo sa akin. Kasi iniisip nila, kasi yung mula kaninang first service, nakita yung mga nagsikanta, tumugtog,
Mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw. Nandyan pa ho yan, second service. Hindi ho aalis yan, may meeting. Pagkatapos ng meeting, may extension. Deploy yan, deploy. Walang sweldo yan. Pupunta ng iba't ibang extension. O baka convicted kayo, kayo nasa Facebook Live. Pwede naman kayo magbigay ng allowance nila. Pero hindi ako nagpaparinig. Lahat kami, si Pastor Helen, nandyan, mamaya yan, deploy yan, pati yung mga naka-uniform na yan. Babalik yan mamaya, afternoon service. Kaya lalalim na mga mata nung minsan tumutugtog. Pagka po sinarapan pa ako, walang uwi, meeting tayo. Hindi uuwi. Ito malupit. May worker po tayo sa taas. Minsan inaabot yung 2:00 ng madaling araw. Tulog na kayo, nandun pa sila, nagko-compute. Inaayos yung tithes and offering. Libre po lahat na paglilingkod dyan. Nandyan po ba kayo? Palagay nyo, kung yung mga iyan, may maling kaisipan, susunod, ako nagpapakapagod dito, si Pastora, minagneto yata ako. Hindi. Lagi ko sinasabi, kung di na kayo maligaya at di kayo masaya, at nagdududa na kayo sa leadership ng GLMA Kawayan at leadership ng Worldwide, malaya po kayong lumabas kaysa makunta utak natin. Ganun ako magsabi. Sawat biyaya ng Diyos, andyan pa kayo, no? Pumalakpak ngayon, nandyan pa. Hallelujah. Kasi bakit? Alam mo, si Lord yung sinusunod ko, nandito ako. Para sa Lord. Sabi dito, our obedience to His voice will always lead to blessing. When we see obstacle, God sees opportunity. Naalala niyo yung kwento ko lang, tapos na ako dito. Meron pong 2 ahente na sinubukan ng isang kumpanya. Titingnan kung ito'y magiging mabuti at magaling at mahusay na ahente at bibigyan ng pagkakataon maging manager sa isang probinsya. So pinapunta niya yung isang ahente. Ang kanila pong produkto ay sapatos. So lumipad, malayo. Pagdating sa airport, paglabas niya ng airport, kinamusta ho siya ng manager na magpo-promote. Kamusta na? May napansin lang ho ako, karamihan nakasinelas at saka nakaapak. Hindi na ho ako tutuloy. Wala ho, malulugi tayo dito. Hindi tayo magtatayo dito ng tindahan ng sapatos. Malulugi tayo dito, boss. Ha, ganun ba? O sige, bumalik ka na lang. So, ang pinapunta yung isang ahente. Punta siya. Tinawagan pagdating sa airport. O, kamusta? May napansin po ako. Ang iba'y nakasinelas at ang iba'y nakapaa. O, ano gagawin natin? Opportunity po ito. Wala pa pong may sapatos dito. So dahil wala pa silang sapatos, tayo ang kauna-unahang tindahan na magtuturo sa kanilang magsapatos. Yayaman tayo dito. 2 mata, 2 ahente, 2 negosyanteng nakakita. Pero iba pagka negosyante nito, hindi tumingin sa problema, hindi tumingin sa kawalan. Ang nakita niya ay oportunidad. Palakpakan natin ang Panginoon. Deuteronomy 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow His commands, I give you today, the Lord your God, get you high above all the nation on earth. Deuteronomy 28 verse 15 says, however, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees, I am give you today, all these curses will come on you and overtake you. Simple lang po, no explanation. Pag masunurin, may pagpapala. Pag masuwayan, may sumpa. Mahirap sumunod, pero may pagpapala. Tumayo po tayong lahat, tapos na po ako. Magtatapos po ako sa conclusion. Tingin lang po sa akin lahat. Kamusta po ang buhay-buhay natin? Hindi ho malaking himala siguro ang ating hinahanap. Siguro ang hinahanap natin na to, kalayaan sa anumang takot ng buhay, pag-aalala at pagkabalisa. Siguro ang hinahanap natin himala ay dantay ng Lord ang kanyang kamay sa puso natin. Na yung mga bagay-bagay na nagiging daan para hindi tayo lumago. O yung pamilya po natin na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Ano yung gusto mong marating? Ano yung promised land mo? Ano yung lupang pangako ng Diyos sa buhay mo? Then and today, and to encourage people to believe in God for themselves. Naniniwala pa rin po kasi ako sa miracle eh. Yung pamangking ko napuputulan na po ng paa, hindi naputulan ng paa. Ngayon may mga apo na. Yung isang pamangking ko na nagkaroon ng brain tumor, bibiyakin sana ang bungo. Binabiyak yung bungo. Gumaling.
ako sa Panginoon kasi napakaraming buhay na inaayos ang Diyos. Hindi lang sakit karamdaman na pisikal, kundi sakit karamdaman ng relasyon. Masarap pong mabuhay na kung saan ipinalalaya tayo ng Diyos sa anumang nagbibigay sa atin ng alalahanin. Maikli na nga lang ang buhay 3 buwan bago po mamatay ang kapatid ko, pinaalam na po ng Diyos sa akin yun Hindi ako propeta. Pinadama na ng Diyos sa akin. Kaya kahit masakit, malungkot, kaya panay ang message ko sa mga kapatid ko, life is too short. Siguro, wag nang magsilipan ng mga kahinaan. Wala na yung mga silipan ng mga bagay na hindi makakabuti. Sa isang iglap, ang buhay nawawala. Pakahanapin natin ang buhay na walang hanggan. Alam nyo, kahit gano'n para kayo maraming magkakapatid sa huli, hindi na rin kayo magkikita-kita Yung kapatid ko nga po, isang kembot lang, nandun ako, pero halos di kami nagkikita Parang ilang buwan na kami hindi nagkikita. Pero nagkikita kami sa Facebook. Imagine that. Lalo pa yung tuluyang kayong mawala. Kaya sabi ko sa pamilya ko, sa eternity man lang magkita na tayo. Sa buhay na walang hanggan, sa kalangitan. Alam nyo, sa dami ng panggugoy at pag-i-scam ng kaaway, tinatanggal ang paningin natin sa pinakamahalagang bagay. Ang hanapin natin ng Diyos na nagbibigay ng himala. Maniwala po tayo sa oras na ito, ilapit natin sa Diyos ang ating pamilya, ang ating sambahayan, ang ating kalagayan. Lagay po natin ang ating kamay sa ating bahagi ng puso at sabihin po natin ang maikling panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, naniniwala po ako na may himala ka sa buhay ko, may himala ka sa pamilya ko, may gagawin ka, may pagpapala ka, pinagkakatiwala ko po sa iyo, ang buhay ko, ang pamilya ko, ang lahat sa akin, sa pangalan ni Jesus. Let us lift our hands. Kay Diyos ng himala. Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang bangay malang kapangyabangan, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Hallelujah! Nakapuin Manampalataya po! Itaas ang ating kamay sa Diyos na nagbibigay ng himala. ang Diyos, himala. Hallelujah! Di ka nagbabago, Ngayon at kailanman. ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y manghang. Jesus, ikaw ang Diyos na Manampalataya po na may himala ang Diyos. ikaw ang Diyos, himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y manghang. Hallelujah! Jesus, ikaw ang Diyos ang himala. Sa oras po ito, habang kayo'y nakayukot nakapikit, ibigay po natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng ating mga ipinapanalangin. Lahat ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng pagka-paranoid, pagka-trauma, pagkatakot, pagkabagabag. Panginoon, sa oras na ito, nakikita mo pong kalagayan ng iyong mga anak. Pinagkakatiwala po namin sa iyo. Sino man po ang may sakit karamdaman sa aming pamilya. Sino man po ang nasa magulong sitwasyon ng pamilya. Sino man po ang nasa kung saan ay umaabot ng mawala ng pag-asa. Sino man po ang nasa gitna ng kalungkutan, O Diyos, ng bighati. Lord, in the name of Jesus, O God, sa iyong mga kamay, binibigay po namin ang lahat. Pinagkakatiwala po namin ang aming buhay, ang aming isip, puso't kaluluwa. At sa oras na ito, Panginoon, muli naming aawitin na ikaw ang Diyos ng himala. Ilagay po natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin. Let us worship the Lord. Let us lift our hands.